kahit alam mo yung feeling na okay na kahit ubos ka na, at least yung kailangan ng family mo is binibigay mo. Yun yung number one achievement para sa akin. Tapos, kumbaga, para sa akin kasi yung iniisip ko is hindi hanggang sa huli, nandyan yung parents mo. So why not give them the best? Kumbaga, Hanggang ibigay buhay mo pa lang. sila, Yes. Para sa akin, okay na maging wala ako. Even okay na kahit ubos ako. At least na ibibigay ko sa kanila. Yun yung nagpapasaya sa akin, which is yung achievement para sa akin. Hi, this is Geraldine and welcome to Dubai Diaries Podcast. Hello everyone! Welcome back to Dubai Diaries Podcast. Real stories, real struggles, and real success. In today's episode, makikilala natin ang guest na maraming humahanga sa kanya. She's been in Dubai for 3 years. Maganda. Matapang at marunong lumaban. From construction to immigration consulting to becoming a document controller. She's faced a lot of changes. Let's all welcome our guest, Joy. Hi, Joy! Hello. Kamusta ka, Joy? Mabuti. Pagod. Yeah, alam ko kasi na galing pa tayo sa work. Pero Yes. at least, gusto lang din natin i-share yung mga story natin as a OFW here in Yeah. Dubai. Joy, para sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, pwede mo bang i-introduce yung sarili mo? Yung background lang kung ano yung dating ginagawa mo dun sa Pinas before ka nag-Dubai. Bali, I'm Mary Joy exactly. My name is Mary Joy. So, before I came here in Dubai, yung trabaho ko sa Pinas is teacher. So, I experienced teaching in high school and also a part of former government employee. Wow! Ganda pala ng trabaho mo dun sa Pinas, ha? Yes. So, nag-teacher ka doon elementary or high school? High school. High school. Yeah, So, how high many school. years na nag-teacher ka doon sa ano? 3 years. Almost 3 years also. Kasi tagal pagka-graduate ko, nag-apply ako agad eh. But before that, nag-apply muna ako sa government. So after applying or being an employee in the government, then I applied in school. So, nag-government employee ka? Yes. Anong trabaho mo naman doon sa ano sa government sa Pinas? Secretary. Kaya pala ang sexy mo kasi Counselor. ganyan Counselor talaga ang secretary. background mo sa buhay, no? Pero Being a secretary. nung sa Pinas ka pa, ano ba yung life mo like? Are you a city girl or probinsyana? No, I am a province girl. Wow. So, nung first time ko dumating dito is, I don't even know how to cross the road here. So, it's been hard and tough for me also. How old are you that time na nag-decide ka na 24. Oh, ang Yeah. bata mo pa pala. Yeah, So, I ngayon am parang 24. ano ka lang? Secret. Secret? Nasa mga 26 siguro or 27. So, nung nasa Dubai ka na, 3 years ka sa Dubai, di ba? Yes. How would you describe Dubai in one word? Maybe for nung nakita mo me, na, I can describe Dubai as surviving place. Like that. Because all people here, they are surviving. They are living, they are working every day just to survive. Like, Tsaka pagdating mo dito, wala kang kilala, wala kang... I have my tita, sister of my mother. Dito? Andito pa din sila? Yes. Ano sa... Bali sila yung tumulong sa akin makapunta dito. Actually, matagal na akong pinipilit ng tita ko na pumunta dito sa Dubai kasama yung lola ko. Kaso ayaw ko lang noon that time. Kasi kakagraduate ko pa lang eh. So, So, ano yung unang pumasok sa isip mo, bakit ka nag-decide na mag-Dubai? actually, it was, I am heartbroken that time. Oh, So, I want to move on here in Dubai. So, yung Dubai is a move-on place, Yes. move-on country And mo. also, my parents pushed me to come here. Ganon. So, pagdating mo sa Dubai, nakahanap ka ba agad ng trabaho or... I think after 1.5 months. ang bilis lang Yeah, din, after 1.5 months. Ang bilis lang din naman. It was my first job. After 1.5 So, yung months. first job mo is in construction, right? Yeah, construction. Paano ka napunta ron? Tapos na, yung
ang alam ko kasi, pag sa isip ko lang ha, when you say construction, more on like skilled worker ng mga lalaki. skilled oo. workers. So ano yung Secretary. Secretary also ng mga ng engineers. So ano yung in a anong work na consultant. yun pag secretary ka sa isang construction no? Yeah, diba? construction. So ano yung usually na ginagawa bilang isang secretary sa isang Bali, construction? ikaw yung nagre-review lahat ng mga submittals before mapunta sa engineers. So, ikaw lahat nag-check, ikaw nag-verify. If walang tama, kailangan mong ibalik sa mga contractor. Ganon. Pero na-experience mo na yun sa Pinas dati na work or No. dito lang? At first, it's been tough for me to join that job. Especially when I know that nung pumunta ako sa job na yun, is ako lang talaga yung nag-iisang babae doon. So, lahat ng kasama ko, lahat ibang lahi. Nag-enjoy Ako ka lang naman? yun. Nag-enjoy ka naman sa experience mo na Hindi. nagtatrabaho ka sa isang construction? Siguro if may close ako na engineers like that. But the rest, no. Hindi So ikaw siya. na talagang isang Yeah. babae sa office? Mahirap kasi lahat ng nakapalibot sa'yo, puros lalaki. Tapos, yun pa yung first job ko. So paano yung I naging don't know adjustment how to noon? face that. Especially nung sa Philippines is lahat nakapalibot sa akin is puros babae. So, lumaki akong malayo sa lalaki. So, dito ko na-experience na lahat ng nakapalibot sa akin is lalaki. Pero Engineers. magalang naman yung mga ibang Yes. lahi sa tulad natin ng mga kabayan na Yes. babae. So, may mga times din na kinausap mo sila or nagbabanding kayo outside. Kasi part yun, Outside, no. So, I put yung boundaries between work and life. oo naman, kailangan din natin yun. May boundaries tayo Yes. kahit papano kasi bilang babae, di ba? Pero nung mga times na yon, ilang 1 year ka dun, di ba? 1 year ka. 1 year, more than 1 year. 1 year and 1 month. So may mga, yung 1 year na yan, may mga naging kaibigan ka naman na lalapitan Isa lang. mo. Isa lang. Isa lang. Isa lang yung naging kaibigan ko kasi hindi ako friendly. Kumbaga, mailap ako sa tao. Especially nung sa Philippines ako. Kasi lumaki ako na strict yung parents ko. Bawal dito, bawal yan. Dapat nasa bahay ka na mga ganitong oras. Bawal kang magsama ng mga lalaki. Kahit dibo mo, bawal lalaki. So, ganun ka, yung Ganun naman talaga parents yung ko. ng parents parang Lalo pa sa province. Mas maano yung sa... mas stricto. Napaisip lang tuloy ako na parang, di ba 3 years ka sa Dubai, tapos parang iba-iba yung field na pinasukan mo. Yes. So yung naging construction ka 1 year, then after that one, nag-shift Immigration ka as consultancy. immigration Yeah. consultant. So ano yung nasa isip mo? Nung nasa construction site ka ba, parang gusto ko pa ng another na experience. Yun yung experience mo by choice ba yun or By choice, by actually. choice? Pinipili mo talaga siya. Oo. So, nagpapalit ako ng work every year. Kasi, sa akin kasi, kumbaga ayokong ma-stuck sa isang trabaho na hindi ako nag-grow. Tama. Gusto ko every day, every month, every year, nag-grow ako. Tsaka may nalilearn ka. May nalelearn ako. Tsaka, Through syempre, experience. pumunta tayo dito sa Dubai para mag-improve. So, dapat every year, we are looking for a new opportunity. So, hindi dapat na mag-stuck ka lang sa isang company. If they are giving you more benefits, then Maganda it's ang better. benefits, yeah. Yes. But if you have the opportunity to look for a better opportunity, Then then why not? why not? Yeah. Grab it. Like that. Tama. Yeah. So you Exactly. should dream more. That's why. Kaya ganun ako kapag naghahanap talaga ako every year. So yung na-learn mo from construction firm, from your job, hindi mo na siya na-apply for the second job because immigration consultant ka. consultancy na siya. So ano yung nasa isip mo na Bali, ibang yung field sa na naman? immigration consultancy naman is kami yung nagpo-provide ng employee sa Canada. If they want to migrate in Canada, kami yung nagpa-process ng lahat ng documents nila. So from being a secretary in the construction, being surrounded Jump by to, guys and engineers, then it's a different field again. So, So you need to learn again. tsaka another experience din Another yun. experience ulit.
Tsaka pag mag-a-apply ka ulit, iba-iba yung ano mo, pwede mong ma-applyan. Iba-iba. O, dahil sa Kumbaga, experience syempre, mo. advantage mo rin. Kasi, kapag nag-apply ka sa ibang company, ay marami siyang experience. Hindi lang isa yung focus niya. Marami siyang alam. So, yun dapat. Kasi sa construction firm, same lang. Para sa akin, parang same lang din siya kasi secretary ka. So, kung sa immigration consultancy naman, parang may mga nag-handle ka din ng tao eh. Oo. So, di ba? Parang connected din. Yes. So, nung time na yon 1 year yun, yung naging 1 year immigration din ako. consultant More ka. than 1 year din ako noon. After noon. So, after nun na nag-immigration consultant ka, yung third na job mo, ano? Yung last ngayon is, yung bago pala ako dito, which is a document controller. Yun. Ano naman ginagawa usually ng mga document Yung document controller is same lang naman sa sa Para sa construction. Oo, same lang siya sa construction. Pero yung maganda kasi sa field na to, kapag nag-apply ka sa ibang company, pwede kang ma-offera ng mas malaki. Every year, every experience that you are earning, then mas malaki yung makukuha mo sahod. Mas malaki yung makukuha mong opportunity na or offer sa'yo. Ganun siya. Sa field na to. Pero nung mga nag-transfer ay iba-iba, nag-shift ka ng iba-ibang work, yung, di ba sa isang company may 2 years na ano yun, may 2 years na company visa, right? Company visa. Tapos yung afternoon, kinancel ka agad, wala namang naging problema sa iyo. Wala. Never ako nagka-problema sa visa ko. Pero which is yung maganda lang kasi is if you are planning to change your field or job, then better look for it first before resigning. At least Mag-apply may ka background. muna. Yes. Mag-apply ka muna. So yung usually na ginagawa doon para lang sa mga para din yung mga viewers natin para lang may tsaka ako din hindi ko din masyadong alam yung mga ganyan. Kasi ako, yung isip ko pag ano kasi ako parang iniisip ko ba na matatanggap ko parang ganyan tapos iniisip ko kung ang company ba to, mag-visa ba siya or hindi. Kung Yun magandang yung mga, visa, oo. magandang company Pero yung ba to? sa'yo, ang ganda din, di ba? Kasi walang naging problema, smooth lang ang takbo. Hindi mo ba naisip minsan na, hala po, kapag magta-transfer ako ng ibang job na, Oo. But naiisip din naman minsan. Pero syempre, if you are applying for a job, you need to make it sure. If the company is good, the benefits is good, and the salary offer is good. Kumbaga, lahat ng kailangan ng background checking, kailangan mo ni-check. Hindi lang basta-basta na, nag-apply ako dito. Bibisahan, binigyan agad nila ako ng offer letter. So, not all the time, you need to grab that job. so ano, may connection ka ba or on your No. own nag-apply ka? Your own lang talaga si-search ka? Ganun. So, ang ganda talaga no, pag kasi, ano lang yan parang tapangan ng loob. So, yung 1 year na yan, or before 1 year, di ba may, may notice period na gagawin? Notice period. So, 1 month. tinapos mo muna yung 1 year, Yes. tsaka nag-notice ka, tapos ng 1 kung month. sure na, doon ka na nag-go. Oo. Yun yung ang ginagawa maganda. ko. Dapat talaga isipin muna natin na before tayo mag-jump into another job, mag-apply muna, mag-search muna ng trabaho para sure na sure talaga Sure. siya. Yun. So, hindi mo naisip na sumuko, hindi mo naisip na parang, alam mo yun, Bumalik sa Pinas. Oo, Actually, naisipan kong bumalik sa Pinas. na parang naboring ka or Yes. 4 months ago, umuwi ako ng Pinas. So, nung nandun na ako sa Pinas, parang na-experience ko na ang hirap ng buhay sa Pinas. wala ka pang Yes. obligasyon na. Oo, wala pa akong obligasyon, wala pa akong pamilya, pero ang hirap ng mabuhay Nakikita sa mo Pinas. Yes. Pero hindi naman siguro kayo masyadong, di ba? Hindi naman, sakto lang. Yun. Pero, syempre, yung gusto natin is, syempre, may sarili tayong pera eh. Kailangan natin ng sarili natin pera. So, kapag magsisettle ka sa Pinas, dapat sigurado ka. Or may business ka or something na may extra ka. Pero may plano ka naman na soon. Soon, maybe not yet. Ini-enjoy mo muna ngayon. Yeah. Maybe after how many years? Joy, matanong ko lang, ilan ba kayong magkakapatid? Ikaw ba yung panganay? Or Panganay. Panganay ka? Ako yung panganay. So, ilan Bali, kayo 4 kami. Puros babae? Hindi. Ako yung panganay, yung pangalawa is lalaki. Then the rest, yung dalawa naming kapatid is babae.
naalala ko kasi, nabanggit mo minsan dati na nagbibigay ka. So Yes. bilang panganay, expected ba talaga na responsibility sa'yo mula sa pamilya o kusa mo lang silang tinutulungan? Para sa akin kusa lang talaga. Mm. Yes. At saka yung parents ko, hindi kasi sila yung parents na magdidemand sa'yo na, anak, pwede mo makahingi to. Kapag super emergency, yes. Pero kapag yung oobligahin ka nilang bigyan or magbigay ng allowance sa kanila, no. Hindi kasi ganun yung parents Sa parents ko. ka lang nagbibigay or binibigyan mo din yung kapatid mo? Parents at kapatid. 'Di ba para kasi sa atin, no, para ako din akong kasi mother na ako, 'di ba? So kung way back, kung hindi pa ako parang achievement mo din, 'di ba? Yes. In return ng ginagawa ng lahat ng Oo, parents mo. syempre. So why not, 'di ba? Why not bigyan? Oo. Kasi maliit lang, 'di ba? Maliit lang naman Maliit lang ano naman mo. yung hinihingi ng mga kapatid natin. Kasi minsan sa akin kasi, Palambing lang, parang palambing lang ng mga kapatid, no? tsaka yung Naglalambing. pagbibigay natin sa parents natin is parang achievement at tsaka, kumbaga, yun yung nagbibigay ng strength sa atin. Why we are working here in our... Sila talaga yeah. yung strength natin, Sila. yung pamilya natin. Mm-mm. So alam mo, hindi yun, parang obvious sa lahat na marami ang humahanga sa iyo. Especially sa flat natin. Hindi ko halata. Oh. So sa tingin mo, ano ang totoong strength mo bukod sa physical beauty mo? Ano yung Siguro mga wala naman ako physical siguro sa akin lang is being kind. Kasi lahat ng bagay, kumbaga, binigay sa'yo ng Panginoon. So, kailangan mong gamitin sa tama. So, hindi naman lahat ng, lahat naman tayong tao is may bad side. So, hindi lang lahat good side. So, pero at least na-manage mo. yes, namamanage yun ko lang siya. Kasi ako, kumbaga yung kahit anong gawin ko, kumbaga binibigay ko talaga sa tao yung kind na, kasi hindi lahat ng tao nagbibigay ng kindness eh. Oo. Alam naman natin, kahit kapwa natin kabayan is minsan may ginagawa din kasamaan or sa atin. Kumbaga, yun na lang yung kailangan mong gawin. Being kind to someone. Even though they are not giving it back to you, at least, Pinapakita mo. pinapakita mo sa kanila Na na, kahit, na-experience ko din yan eh, parang against sa'yo. yes. Pero, of course, nasasaktan tayo, di ba? Oo. Pero, at the end of the day, nare-realize din natin na parang Oo. life Kumbaga, is too iniisip short na lang natin na si Lord na bahala sa kanila. Because Kumbaga, life at is least, too short. naging mabuti tayo sa kanila. Yun yung tatatak sa kanila. Yun nga, di ba? Pag binato ka ng, ano yun? Tinapay. In return, but parang yun nga, di ba? Parang pag binato ka ng, May tinapay ba yun? Tinapay ba yun? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ayun. So, from hard object to soft. To soft. Oo, ganyan siya. Okay. Ganyan siya. Kasi nga, pag lalo mo siyang, di ba, speaking of kindness, pag lalo mo siyang, di ba, galit na nga sa yung tao, Oo. tapos hindi mo siya pinapansin pa, parang, mas lalo siyang lalala. Oo. Kaya why not na mag-lower down ka na lang, tapos hayaan mo siya. Hayaan mo Kasi, siya. at the end of the day, walang problema sa'yo. kanya-kanya naman tayo Kanya-kanya eh. tayo. Oo. Kanya-kanya tayo. So, yan yung, yan yung strength mo na, masasabi mo na, yun Oo. talaga yung nasa loob mo. Oo. So, alam natin na each of us may mga natutunan tayo being an OFW. Sa side mo naman, ano yung pinaka natutunan mo as OFW? Aside sa pagiging kind, ha? Yung Kumbaga yung natutunan natutunan ko is, di ba, nagbibigay tayo sa parents natin. Kumbaga, hindi naman masama sa pagbibigay, pero kailangan din natin magtira sa sarili natin. Pero minsan, may isip din natin na, kahit, alam mo yung feeling na okay na kahit ubus ka na, at least yung kailangan ng family mo is binibigay mo. Yun yung number one achievement para sa akin. Ang ganda. Oo. Ang ganda. Kasi, yung number one na ko is yung parents ko eh. Priority ko talaga yung parents ko. Pumunta ako dito sa Dubai because of my parents. So, ginagawa ko to, nagtatrabaho ako just for my parents. Ganun siya. Kasi, iisipin mo na lang na
ilang years sila nag-sacrifice Oo. para sa'yo. Pinag-aral Then, ka. yes. Then, yung Pinalaki kang ganyan kaganda, di ba? Sino ba naman ang hindi magre-return ng ano? hindi, alagang-alaga. Alagang-alaga talaga, Alaga no? lang ng Oo. nanay. Ganun. Tapos, kumbaga, para sa akin kasi yung iniisip ko is, hindi hanggang sa huli, nandyan yung parents mo. So, why not Oo. give them the best? Kumbaga, Hanggang ibigay buhay mo pa lang. sila, Yes. Para sa Tama. akin, okay na maging wala ako. Even okay na kahit ubos ako. At least na ibibigay ko sa kanila. Yun yung nagpapasaya sa akin, which is yung achievement para Yun sa yung- akin. Lahat naman, Lahat ng ganyan talaga nabibigay ko Kasi sa parents kahit ko. naman ako, gusto ko din gawin yun eh. Yes. Kaya lang, yung sitwasyon is, you have your own family na, and then, syempre, ibabalance mo yun. I-balance mo yun. Tapos, hindi lang pamilya mo, pamilya ng... Tsaka may ano na tayo, may mga priorities na may tayo. mga priorities na iba-iba yung Oo, priorities. iba-iba na. Akin Pero kasi kailangan ang na dami, tayo oo. i-balance. At least, yung goal mo talaga na makapagbigay ka. Yes. Why not naman, Yun di ba? Kung talaga. malaki talaga yung extra talaga, di ba? Oo. Kaya lang kasi yung isip kasi ng tao, pag abroad ka, ay, maganda ang buhay niyan. maganda ng buhay mo, ganito. Hindi nila alam lahat ng struggles mo dito. So, Kaya nga- yung nakikita lang nila is, yung nakikita nila sa mga social media. Ay, ganito siya, ganyan siya. So, akala nila lahat ng nakikita nila is totoo. So, hindi nila alam yung lahat ng struggles at sacrifice din natin Being para an sa OFW. parents. Oo. Kaya nga laging pinaalala din ng Dubai Diaries, itong reality na podcast na to showcase yung mga experience being an OFW, kung ano talaga yung real stories Yung nila, reality. real struggles, tsaka yung sa Yes. success niya sa life niya. Ito yung parang isang way na malaman ng tao somehow, Na ganyan hindi talaga. lahat ng Oo. abroad, swerte. Ganyan talaga ang reality ng isang OFW. Yung iba, hindi naman, pero yung iba, parang maganda yung naging buhay talaga. Oo. Pero yung usually talaga na, mostly, oo, in general, parang nag-start talaga sa Nag-start talaga sa pinakamababa. yun yung yun yung, tsaka pag, ang isang something kasi pag ma-achieve mo, minsan kasi si Lord nagbibigay ng isang ng way. sitwasyon na tinitest ka. Oo. Tinitest ka. Exactly, yes. Especially yung mga attitude, character mo. So, pag naano mo yun na, what is this na, anong tawag doon? Parang, na overcome mo yung test na yun, tsaka na ibibigay. Oo. Kumbaga, whatever your heart desires, I know, bibigay yun ni Lord. Yeah, ibibigay. Oo. Kapag para sa'yo, yun talaga yung Yung nasa mo, yes. parang na ano mo. Kapag para sa'yo, ibibigay talaga ng Lord yun. Kasi, even the struggles you are facing every day, the Lord will not give that to you if you cannot surpass that one. Yes. So, Kailangan mo lang ng faith. So, sa 3 years mo, kung kakausapin mo yung sarili mo, 3 years ago, bago ka lumipad papuntang Dubai, ano kaya ang advice na ibibigay mo sa sarili mo? Siguro sa akin, para sa akin, yung advice na magiging, or maibibigay ko sa sarili ko is yung, kailangan mong step out sa comfort zone mo. So, kailangan mo talagang ialisin yung sarili mo sa comfort zone mo. Kasi hindi mo malalaman kung In ano order yung... for you to grow. Kasi hindi mo malalaman kung nag-stay ka lang doon sa comfort zone mo eh. Kasi yun yung na-experience ko. Sa Pinas, nandun lang ako. Takot akong lumabas, takot akong pumunta ditong mag-isa. Pero dahil kailangan kong mag-grow, so pumunta ako sa Dubai. Doon ko natutunan yung pagiging independent. Yes. Magiging strong kasi Oo. mag-isa ka. Magiging strong ka talaga dito sa Dubai. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo no, na parang dapat umalis ka Oo, sa comfort sa zone mo. comfort zone mo para mag-grow ka. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung magiging future mo kung nandun ka lang nakastuck Nakastay. sa comfort zone mo. Walang magiging future kapag nagstay ka lang sa comfort zone mo. Tama. Ang ganda. Kailangan mong kumbaga kailangan mong hanapin saan ba ako magaling? Saan ba ano bang kailangan ko para maabot ko yung pangarap ko, yung ano pa yung kailangan ko Na para masasabi mo sa sarili mo na
ito ka. Oh, kasi hindi ka magiging ganyan kung nakastuck ka lang doon. Mm. So, kailangan mo mag-step out. Ang galing. Ang galing Ganun nun. Kaya, siya. alam mo, maraming makukuha na lesson sa ganyan na ano mo. Kasi, usually kasi ang tao, di ba nga yung iba pumunta dito, para lang makapasok. Oo. Nagsa-start ng, Oo, sumaba. para lang, pang stepping stone nila. Yeah, stepping stone. So, nung andun ka na sa isang sitwasyon, iniisip mo, ito na lang muna. So, dapat pala hindi ganyan. Dapat pala Hindi dapat, yung mentality dapat natin is hindi dapat tayong mag-stuck sa doon na sitwasyon or doon na trabaho or kahit ano man yan. Kailangan nating hanapin yung much better. Kung may much better, grab it. Tama. Ganun siya. So, what's next for you, Joy? May long-term plan ka na ba? Siguro, ang long-term plan ko, which is not here in Dubai. Gusto ko mag-settle sa ibang bansa. Pero, Ganun siya. sa ibang lugar, no? Ay, ibang Pero lugar. Hindi sa Pinas. Hindi settled na Mm-mm. family, like, you will build your own family na, like that. Yeah, because for me, I was in a relationship for long time. So, para sa akin kasi, although, pang mga plano na ganyan, although yung partner ko nun is ready na mag-settle, pero ako ayoko pa. Tama naman yung Oo, tama ayoko yung, pa. naman yung Kumbaga, decide mo. at saka Gusto para mo sa akin, mag-explore muna ba? At saka para sa akin, wala pa sa side ko na mag-plan ng family or mag-build ng family for now. Hindi ko Bata pa ka pa nakikita yung sarili ko magkapamilya in 20s. Like that. So, pero iniisip mo, may plan ka ng like, gusto mo mag-travel muna? Yes, Hindi travel. hindi agad mag-transfer ng ibang country to work. travel. Parang travel lang muna, enjoy muna yung Enjoy your mo. life. Because life is too short. Tama. Yun lang yung mo. Life is too short. Hindi mo alam kasi bukas hindi ka nagigising. Hindi ka na, bukas may sakit ka na. So, once na malaman mo or na gusto mo mag-travel or ganun, work for it. Kasi kailangan eh. Anong gusto mong iwan na mensahe para sa mga, especially sa mga babae na gustong magtrabaho abroad? Pero yun nga takot Oo. sila. Yun nga takot silang umalis sa comfort zone nila, tapos wala silang kakilala. Ano yung pwede mo pang maibigay na advice para doon sa mga... Yun lang yung pinaka number one na advice na mabibigay ko is step out on your comfort zone. Step out. Yes, step out on your comfort zone. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa labas nun. Kasi mahirap ma-stuck sa isang sitwasyon lang. Ganun siya. Exactly. Tama talaga ang lahat ng mga sinasabi mo. Tsaka, I'm sure na yung mga manunood ng episode na to is marami talagang matutunan. Especially dun sa isang sitwasyon na na-stuck ka. Oo. Na in order for you to grow, you have to step out. Oh yes, step out on your comfort zone. Ang ganda. Ang galing, Joy. Salamat talaga sa buhay mo. At Welcome! pinapaulakan mo yung invitation namin na mag-guest sa Dubai Diaries Podcast. And that's it for today's episode. Guys, ang ganda ng reminder natin today na hindi mahalaga kung ilang beses kang nag-jump up to another job. Ang importante, bawat hakbang ay may natutunan ka. So if you are in a situation like you are stuck, you need to step out in order for you to grow. Yes, exactly. And we often see beauty, but really do we notice the battles people silently go through. Kaya salamat sa naging guest natin for showing us strength, honesty, and growth. And this has been another real episode of the Boy Diaries Podcast. Real stories, real struggles, and real success. I'm Geraldine. I'll catch you in next episode. Thank you! Thank you!